Alam nyo guys, noon ko pa ito gustong ibahagi talaga sa inyo. Pero ngayon ko palang kayang i-post ang mga video noong mga panahong nagpapagawa pa lamang ako ng sarili kong kwarto. Sa totoo lang nga, may takot talaga ako noon. May mga nagsasabi kasi sa comment section na, bakit ikaw lang ang nakakapagpagawa ng bahay? Bakit ikaw lang ang nagpapaganda ng bahay? Bakit yung tatlo hindi pa? Ba't ikaw may sarili ng kwarto? Sila wala. Lagi nating tandaan na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang oras at panahon. Dadating ang para sa atin kung naaayon. Darating din ang tamang panahon para sa'yo. Sobrang daming katanungan guys sa sobrang hirap sagutin. Paulit-ulit kong naririnig ang mga tanong na iyon. Kaya sa halip na ipakita ko ang mga naabot ko, mas pinili kong hintayin ang achievements ng aking mga kasamahan bago ko ipakita kung ano ang aking naatikha. At ngayon, masaya akong sabihin na nakapagpaayos na rin ng bahay si Sisi. Nakapagpaganda na rin ng bahay si Ga. Si Kulot meron na rin sariling kwarto. Kaya ngayon, maluwag na sa puso kong ibahagi ang isa sa mga pinakamahalagang pangarap na natupad ko. Ang magkaroon ng sariling kwarto na walang unos na tumutulo sa aking noo at tenga. Anong ginagawa mong yan? Sige, pasahod niya yun at linggo bukas. Walang trabaho bukas. Ba't ka may intermediate dyan? Dito ko ilalagay ang intermediate. Di yan? Walang sobre. Diyos ko. Parang Parang isa. Balit ng isa, oh. May barya pa yan. Diyos ko, parang elementary magre-remit sa kantin. Ganito ako ng elementary ako eh. Hindi ha, at least mabibigay mo sa tao. Mabibigay mo sa tao mo yan presentable. Basta kulang pa, lagyan mo ng tape. I-tape mo. Bago yung balot na balot. Trabador. Huwag mo na nga akong nagbigay ng sobre kung balot na balot din naman yan. Diyos ko, ibigyan mo na sa akin ng, walang balot. Kung gayaan din naman ang pambalot mong intermediate. Isang sa mason yung isa sa label. Mismo kaya pala kami bumili ng isang pad na intermediate paper. Akala ko kung anong gagawin. Akala ko ibabalik ko siya sa school. Ayun pala ibabalot sa pasahod. Sige, pasahodin na ang natitirang yan. Ibalot mo na din. Ibalot mo sa 10 papel. Hindi na kasya. Yan, nabubuksan yung sobre natin eh. Ang ganda kasi high-tech ang ating sobre. Wala makakagawa niya na ikaw lang. Huwag mo na nga i-sobre. Gawin mo na lang sa akin Nakakadwa eh. ng buo. Pasubra-subra. Ito mo naman ang sobre mo yung bubuka-buka. Bulaklak yarn. Diba? Nagbuka. Sweldohan nga ngayon at Sabado ngayon. Bukas wala silang trabaho. Sa Lunes na uli. Eri, magpapasawa tayo. Bibigay ko na kay Ines yan na magbibigay para siya na kaya. Pag naman nanabog eh. Bilangin pa. So ngayon guys, kakagising ko lang at mamimili nga pala kami ng pampamerienda sa aming mga manggagawa. Anong pamerienda bibilhin ma? Wala, tapos na sa akin. Sa akin hindi pa matatapos siguro mga February 8 pa. Shoutout kay Ninong, Bert. So ayun guys, Time ako. nakabili na kami ng pakain. Ayun. Kami barya na. Kawakay. Simple lang ito para sa iba. Pero para sa batang nangarap lang noon, habang puyat sa pag-e-edit ng videos, napakalaking biyaya na nito. Hindi naging madali ang lahat. Maraming gabing halos wala ng tulog, maraming beses na gusto ko nang sumuko, maraming video ang halos walang nanood, maraming pagkakataong kinwestiyon ko ang sarili ko kung may patutunguhan pa ba ang lahat ng pagod ko. Pero isang bagay ang hindi ko binitiwan. Ito ay ang aking pangarap. Dito ko natutunan na ang tunay na tagumpay ay hindi tungkol sa pag-uunahan. Hindi mo kailangang una sa iba. Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa nakikita mo sa social media. Ang pinakamahalaga, bawat araw ay may isang hakbang kang ginagawa papalapit sa pangarap mo. Kung mayroon man akong gustong ipaalala sa mga kabataang nanonood ngayon, huwag mong ikahiya ang maliit na simula. Habang ang iba ay nagdududa sa kakayahan mo, hayaan mong ang resulta ang magsalita balang araw. At kapag dumating ang panahon na unti-unti mo nang naaabot ang mga pangarap mo, manatiling mapagpakumbaba. Dahil ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa laki ng bahay o ganda ng kwarto, nasusukat ito sa kakayahan mong iangat ang sarili mo nang hindi hinihila pababa ang iba, at sa kakayahan mong maging inspirasyon para sa mga taong nagsisimula pa lamang. Isa pa, hindi mahalaga kung gaano kabagal ang pag-usad mo. Ang mahalaga, hindi ka humihinto dahil balang araw lilingon ka rin sa nakaraan at masasabi mo sa sarili mo, buti na lang hindi ako sumuko. At sa araw na ito, sobrang saya ko at naintindihan kong ang bawat puyat,
Bawat pagod, bawat sakripisyo ko ay may magandang dahilan pala. Lahat ng pangarap ay nagsisimula sa isang tao na naniwalang posible ito. Sana ikaw na ang susunod na magpatunay na ang sipag, tiyaga at pananampalataya ay kayang baguhin ang buhay at hindi ang tao. Kung napanood mo ang bidyong ito, gusto ko mag-comment ka ng isa sa mga achievement o bagay na ipinagpapasalamat mo sa buhay. Gusto kong basahin yung mga comments nyo dahil naniniwala akong bawat tagumpay, maliit man o malaki, ay karapat dapat ipagdiwang. At kung hindi ka pa nakafollow, huwag mong kalimutang i-follow ang aking account para mas marami tayong kwentuhan, inspirasyon at samahan sa pag-abot ng ating mga pangarap. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na video.